Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Webes, hagna nga dugang nga 200 pesos kada adlaw sa sweldo sa minimum wage earners nakapasar na sa Kamara. Minimum wage earners gain kalipay ang hagna tuhoy sa dugang nga sweldo. Magagmay nga negosyo ginakahangawan nga maapektuhan. HIV cases sa Western Visayas nagsakas ang 257 subong nga 2025. Mataas ang numero sa mga lamharon nga nagakatapikan sang HIV. Simbahan sa Valladolid, Negros Occidental, ginsulod sang kawatan. Speaker, nataban. Presyo sang school supply, sugot nga ginamonitor sang DTI 6 kung nagasunod sa price guide. Kag malaba nga pila sa mga benepisyaryo nagsugata sa pagsugod sa pagbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bugas sa Bacolod City, subong nga adlaw. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, hagna nga dugang 200 pesos sa daily minimum wage ang minimum wage earners nakapasar na sa Kamara. Pila ka mga negosyante nagakahangawa nga maapektuhan. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa barangay MH Del Pilar, Haro, Iloilo City. Zen? Jert, ginakabig ni dako nga bulig para sa mga mamumugon sa tion nga mapatuman ang 200 pesos nga wage hike. Nakapasar na sa third and final reading sang House of Representatives ang hagna nga 200 pesos nga saka sa daily minimum wage sa mga mamumugon sa private sector. Tinutuyo sang hagna nga mabatak sa kapigadohon ang minimum wage earners. Ginkalipay ini sa mga empleyado ilabi na nga tuman kuno kakulang ang 513 pesos nga daily minimum wage sa Western Visayas. Para sa ila makabulig na sa pagbakal sang pagkaon kag kinahanglanon sa sulod sang balay ang 200 pesos nga dugang sa sweldo. Umpisa subong danda mo mahal balaklon, tapos plate pataas tapos para makasupport sa pamilya. Dako kay mamabulig kay siyempre sa tungod subong mahal ang mga balaklon, wala labot may makabataan pata bisan sa paano makabulig-bulig bisan para bisan gamay lang. Para sa negosyante nga si Glenn, dako ang mangin epekto sa negosyo, pananglitan nga mapatuman na ang wage hike. Siguro dako gyud adjustment ang amo nimuon. Posible ma-adjust man kami sa price. Kay kung for example, plus 200 kung mag-lima sila 1,000 na naman. In times in 30 days in 1 month is 30,000 man. Ginalantaw naman sa Department of Labor and Employment 6 nga maapektuhan ang mga small and medium-sized enterprise o kon SMEs sa wage hike kaapang kinahanglan nga ipatuman sa gihapon sa tion nga manginlayi na ang hagna. If that would be the law, we cannot do otherwise except to implement the law, being the executive branch of the government. Mag-implement lang tayo ng batas, whatever it is. Matandaan nga November 17, 2024, sanggin patuman sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 33 pesos to 40 pesos nga saka sa daily minimum wage. Una na nga napasar ang hagna nga 100 pesos wage hike sa Senado. Mas mataas sang isa kagatos ang ginaduso nga saka sa sweldo ang ginpasar sang Kamara. Jert, magasapol ang House kag Senate agod ma-reconcile ang hagna ang ilang versions antes mapirmahan sang presidente para manginlay ini. Jert? Madam Ogen, salamat. Zen Kilantang Sasa. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jert. Mga kapuso, simbahan naman sa Valladolid, Negros Occidental, kinsulod sa kawatan. Speaker yung ginagamit sa misa, gintaba. Pagpangawat na hurika. Sa iling Pedreso nakatuto. Sa sining nga video, makita ang isa ka lalaki nga naka-shorts kag nakasuksok sang kalo nga pula nga may bitbit nga helmet.
Nagalakat ini sa hallway ng kumbento ng Our Lady of Guadalupe Parish sa Barangay Poblacion, Valladolid, Negros Occidental, pasado alas 5 sang hapon sang Hunyo 3. Sa isa pa kaanggulong akuha sang CCTV, makitaan nga nagsulod sa entrance ng kumbento ang lalaki, kagkaangay nga may ginapangita sa sulod. Makitaan man ang itong Bluetooth speaker sa kilid sang glass doors ng kumbento. Sang natukiban nga wala sang tawo, dali-dali nga ginkuha sang suspect ang speaker kag nagsakay sa iyang motor pagwa sa simbahan. Natabuan nga wala sang tawo sa opisina sang simbahan sang natabo ang insidente. Kadmadamo bala sang kabatan, balay pa sang Diyos. Ipagkita ko na dismay ko nga na frustrate. Galing kay natimingan ng gid nga sa lida sa kusina nga nagaluto kag open na di. Di kay even ang amon kon sa permis ang simbahan is open for all mong. Padayon ng investigasyon sang Valladolid Police, agud matumod ang lalaki sa video. Lakip na ang motor naging gamit sining wala sang plaka. Posible suno sa kapulisan nga pangayaw ang lalaki, kag posible na surveillance na sini ang simbahan. Kampante sa kihon niya, ma'am. So, we take opportunity sa atong suspect ang atong sitwasyon. Nagapanawagan ng simbahan sa sinuman nga nakakilala sa suspect, kag posible mabaligyan sini sang speaker nga among ginagamit sa misa sa mga barangay. Before mercy will prevail, justice first mo. Para madudla man yung kontabayan tala na gaso naman yung simbahan. Gindugangan na ang CCTV camera sa simbahan, agud hindi maliwat ang insidente. Upod kay Roel Banggoy, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, dismissed nga pulis nakuhaan sang suspected shabu kag mga pusil sang ginserbihan sang search warrant ang iya puloy-an. Si John Sala nakatuto. Balik karasel ang dismiss nga pulis si Joel Destacamento, 58 anyos. Ini matapos nga makuha sa kapin 100 gramos ang suspected shabu nga maloro sa masobra 600,000 pesos. Luwas sa iligal nga droga na recover man ang duha ka pusil sa ilang puloy-an sang ginserbihan sang search warrant kay nasang aga sa Barangay Veterans Village, Iloilo City. Si Destacamento ang na-dismiss sa serbisyo sang 2005 matapos nga mag-awol. Nakaagi na inipreso sang 2020 matapos nga madakpan sa drug bypass operation. Apang nakagwa sa presohan sang 2022. Na bala nato na nga ang supply niya nagalin pa sa New Bilibid Prison. May contact siya, ginadeliver diri sa iya. Antes sa operasyon, halos isa man kabulan niya gin-surveillance ang kapulisan ng subject. Luwas sa pagbaligya sa barangay, kabahin man sa distribution sini ang pila kasugalan. Nagabaligya man siya diri sa atubang niya kung wala ang iyang asawa. Kag kung kisa, nagakadto siya sa mga gambling facilities nga nag-operate 24 hours kag dito man magabaligya. Nagtuyo pa magbalagyo si Destacamento apang wala makalusot sa naka-alertong operatiba. Paglapas sa RA 9165 akong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag RA 10591 akong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang ikapasaka nga reklamo batok sa sospek. Gintinguan sa news team makuhaan sang pahayag apang nagpaiway na ini nga magpa-interview. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, Department of Trade and Industry 6 hugot nga ginamonitor ang presyo ng school supplies kung nagasunod sa price guide. Mga madakpan nga naga-overpricing papanaugan sang show cause order sa DTI. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Mas ginpahugot sa Department of Trade and Industry 6 ang pagbantay sa mga balaligyaan sa Western Visayas kung nagasunod sa balik eskwela gabay sa pamimili ng school supplies. May kaangtanan sa nagahilapit ng pagbukas ng klase sa Hunyo 16. Santo sa price guide nga ginpagwa sang ahensya, nagabili sang 15 tubtob 52 pesos ang notebooks samtang 15 tubtob 48 pesos and 75 centavos ang pad papers, 11 pesos tubtob 24 pesos ang lapis, 3 pesos tubtob 33 pesos ang ballpen, 15 tubtob 69 pesos ang sharpeners, 4 pesos and 50 centavos tubtob 20 pesos naman ang erasers, kag 12 tubtob 114 pesos ang Crayola. Ang magasobra sa isa ka sentimo diri ang makabig na nga overpricing sunod sa DTI. Wala malakip sa ginamonitor ang school uniforms. These ambulance vendors are not exempted. Of course, ginagabaligya man sila. But what we do, no, kung may atin ng auto-spot monitoring, no, pwede na sila natin mag-cover. But as to the trending of prices, we get the stores with permanent location. Sa 89 kabalaligyaan nga ginamonitor sang DTI 6, wala pa sang may nakitaan nga naga-overpricing. Apang sa tion nga may ma-report nga establishmento nga nagalapaw sang presyo. Isyuhan ini sang show cause order sa ahensya. Quality is not commensurate to the price. It would be considered as factors for deceptive sales act.
So, the Consumer Act will apply. Diri sa downtown area, nag-comply naman ang mga establishmento sa ginapatuman nga SRP sa school supplies. May na CDTI na pricing, follow kami, pero mostly sa amon nga notebook, kag other school supplies, daw below kami sa ilang pricing. Panugyan sang DTI sa mga ginikanan, temprano pa nga magbakas ang school supplies. Dapat sikyaron man kung may nagakaigo nga markings o kung non-toxic ang Crayola nga pagabaklon. We check na hindi siya toxic. And then, ang umanan sa eraser, no? Hindi nakagat-kagat ina. So, dapat approved by the Food and Drugs Administration. And then, for sharpener and ruler. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa. One Western Visayas. Balantayan, makapuso, isa ka LPA kung low pressure area ng nisiplatan sa Guasang Par o kung Philippine Area of Responsibility. Ulihi ini nga nisiplatan sa nisidlangan nga bahin sa Mindanao. Sunod sa pag-asa, posible ini nga magsulod sa Par sa mga masunod nga inadlaw. Wala man ginadulang tsansa nga mangin bagyo ini. Gani pa dayon lang nga magtutok sa mga updates na tuhoy diri. Base sa datos sa Metro Weather, may mga lapta-lapta nga ulan sa Western Visayas ug Negros Island Region. Posible man ang pag-ulan sa nabiling nga bahin sang pungsod. Mga kapuso, na upos sang kalayo ang isa ka balay sa sitio Ambulong, Barangay Manok-Manok sa isla sang Boracay, Malay, Aklan matapos masunog pasado alas 3 kahapon sang hapon. Gintudlo nga ginapanagian sang pamilya De Los Santos ang amo nga balay. Madasi nga nagdako ang kalayo bangod human sa mixed materials ang balay, butang nga wala na sang may nasalbar nga gamit ang pamilya. Padayon pa ang investigasyon sang Malay BFP sa ginhalinan sang kalayo kag sa danyos nga ginbilin sini. Wala sang napilasan sa sunog. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mas sobra 200 ka bagong kaso sa Human Immunodeficiency Virus o kung HIV na record sa Western Visayas sa nahaunang bahin sa tuig 2025 base sa datos sa DOH. Madamo sa mga natapikan sa balatian pamatanon. Si Julius Bilacaol nakatutok. Humalin sang 1988, tubtob sang March 2025. Nagdangat na sa masobra 6,000 ka kaso sang Human Immunodeficiency Virus o kung HIV ang narecord sa Department of Health sa Western Visayas. 257 ang mga kaso sinilang nga 2025. Base sa datos, isa sa age groups nga labing apektado ang mga nagaedad 15 tubtob 24 anyos. Sa mga kaso, 1,369 diri ang ginauyatan sa Family Planning Organization of the Philippines Iloilo Chapter. Kag 443 ka mga kaso ang nagapangidaron sang 15 tubtob 24 anyos nga nagabugos sa 33%. Sunod sa FPOP, natalupangdan ang mataas nga kaso sa mga lamharon. Sumugod sang gindala sa testing ang 15 anyos pasaka. Sa daan nabi nga proseso, 18 anyos lang pasaka ang ginatest. Kag ginakabig ini sang FPOP nga alarming. Sometimes hindi sila kabalo nga what they're doing is already very risky. And they are put into something like nakibot lang sila, nagali sila, reactive na sila and turn out to be people living with HIV. Ang FPOP Iloilo ang nagaserbi nga one-stop shop sang HIV cases. Parehos ang iban nga ahensya, nagapatuman man ini sang interventions. Apang isa sa mga ginaduso sini, amo ang papel sang ginikanan sa pagiya sa ila kabataan. They should know the activities of their children. Pagkatapos they should also be educated. Ang banwas ang pabiya ang pangaduha sa probinsya sang Iloilo sa may pinakamadamo nga HIV cases. Ini may kabugusan nga 151 ka kaso, 4 ang na-record subong nga 2025. Gani ang Local Youth Development Office ang Banwa, nagatinghwa nga maliso ang atensyon sa mga pamatanon sa iban nga butang, pareho sang sports kag cultural activities. Istrikto man nga ginapatuman ang pila ka pagsulundan. Especially mga curfew, especially kung isa nga daan, kung kapin pa kong gabi na, ang bata nag-explore bala. Sa pihag sang pagtingwa sang gobyerno kag pila ka grupo, nagapabili naman sa individual ang desisyon para sa iya kaugalingon sunod sa FPOP. Upod kay Romel Porquilla, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Roll out sang 20 pesos kada kilo nga bugas sa Bacol City gindagsa sa mga benepisyaryo. Agriculture Secretary nagpasalig nga maayo ang kalidad sang bugas sa ginabaligya. Yaring balita nga atong gintutukan.
Sa 4 ka distribution center sa Ginplasar para sa rollout sang 20 pesos. Kada kilo nga bugas sa Bacolod City subong adlaw, isang Burgos sa ginpilahan sa mga napilian nga benepisyaryo nga indigent nga pamilya, senior citizen, PWD kag solo parents. Apang naging pagpanghangkat samtang nagahulat sa malawig nga pila ang tuman kainit sang tiyempo. Para sa senior citizen nga hindi nga halin pa sa Barangay Granada, wala sang kasong init basta makakuha sang purchase slip kag makabakal sang barato nga bugas para sa pamilya. Almost 2 oras. Pigado, way kwarta. Guanta lang tadi kalinja. Matapos ang inoras na hulat, may pila naman nga nakabakal na gidman. Nami, bulik sa apigado. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Yang ipangunahan ng pagbaligya sang bugas sa Burgos, lauman ang maayo nga kalidad sini. Habang natitikman ng ating mga mamamayan na ito ay maganda, masarap, walang amoy, walang bukbok, kita naman nung kaninang mga sumubok na ating mga consumers na maganda talaga yung bigas. Samtang, may pila naman ka mga residente nga nagpila man apisar wala nalakip sa mga nasambit nga kategorya sang benepisyaryo. Nangulam lang ko kayo sa migo ko para makabakal kami tag 20. Tani makatilaw man tayo sa tag 20. Dugaan man nila ticket nila para kagbugas nila para magtagaan man ang iban. Wala naman sa na-record ang LGU nga pagkakulang sang supply bangon may bastante nga buffer stock. Sa masunod nga semana, target nga magpatigayon sa rollout sa isla sang Siquijor, Bohol kag probinsya sang Iloilo, suno sa DA. Opon, Kirinal Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Presidente sang Fisher Folks Association sa Oton Iloilo nagpabutyag nga pila ka miyembro sang Municipal Bantay Dagat kahimbon sang mga nagapatigayon sang ilegal nga pagpangisda. BFAR 6 imbestigaran ang reklamo sa mga manugpangisda. Si John Sala nakatuto. Dismayado si Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council Oton President Salvador Balbastro sa makalabot sa impormasyon nga mismo pila ka mga miyembro sang Bantay Dagat ang nagabulig sa mga nagapatigayon sa illegal fishing sa banwa sang Oton. Sila naga-inform sa mga illegal fishers kag sa kadagwa sa mga illegal fishers gakuha sila sa mga porsyento. Kadugay na sila nga mga helikoton. Isa ini sa mga rason kung nga wala sang madakpantag sa may ikasa nga Seaborne Patrol Operation batok sa mga iligalista. Nagpatigayon na sang sinapol ang grupo ni Balbastro sa Oton Police. Isa sa mga tika nga ilahimuon ang pagpahalin sa mga miyembro sang Bantay Dagat nga mapamatud-an nga nagabulig sa mga illegal nga nagapangisda. Ma-organize kami liwat sang Bantay Dagat nga daw medyo active para nga makabulig man sa amon sa pagipasilidad sa mga illegal fishing nga nagaluntad diri sa banwa sa Oton. Halin sa 12 ka mga Bantay Dagat members, himuon na lang kuno nga anom ang katapos ang grupo. Suno sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 6 sa mga banwa sa Southern Iloilo, ang banwa sang Oton ang may pinakadako nga problema sa illegal fishing. Madugay na nga nakalabot sa ilang reklamo sa mga fisher folks apang bangod kabahin sang municipal waters ang lugar, LGU ang may responsibilidad diri. We'll coordinate with the local government units ang Oton to discuss sa sining problema man naton para at least kasi siyempre ang illegal fishing dapat pa ni siya you should have a multi-government approach. Wala sige hapon sang pahayag ang LGU na tuhoy sa issue. Upod kay Hans T. Sherto, John Sala, 1 Western Visayas. Pakapuso sa Bacolod City, senior citizen arestado matapos maaktuhan nga nagapangawat sang kuryente. Yaring balita. Sa sining video, makuha mismo sa mga lineman sa Negros Electric Power Corporation. Makita nga may ginatoki ang ining lalaki sa kontador sang power distributor. Nataboy ni pasado alas 9 Miyerkules sang aga sa Purok Paraiso, Barangay Estefania, Bacolod City. Suno sa aprisan, natabuan nga nagapatigayon sang random inspection sa mga poste kag electric meters sa lugar. Tubtob nakalabot sa subdivision sang lalaki kung sa din siya naaktuhan nga nagapangawat sang kuryente. Ang line, dugin direct niya, way na nag-aagi sa kontador. So, ginvideohan nila kag nakita man naton sa ilang replay nga video nga mismo ni ang suspitsado siya mismo nag-transfer sang line. Ginayon nga gidala sa Police Station 4 ang 63 anyos nga lalaki.
Ginpaidalo na inikainas ang aga sa inquest proceedings sa reklamo nga paglapas sa Republic Act 7832 ukon Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994. Yeah, we are very persuasive, no, and very motivated to pursue legal charges. Not only sa like the incident yesterday, also on the upcoming naman nga mga future apprehensions. The criminal liability is up to 6 prison mayor, so 6 years minimum, plus the penalty that we will be imposing sa iya. Sunod sa power distributor, nagalabot sa 20 milyones pesos ang balor sang kuryente nga ginakawat sa illegal tapping sa kada bulan nga amuman ang ginapatong sa balayran sang tag sa mga konsumidor. Gani, mas pasangkaron pang operasyon kag kampanya agon matap na ng ining aktibidad kag madakpan ang mga nagapangawat sang kuryente. Gitinguan sa news team nga makuhaan sa pahayagang suspect apang nagpaiway ini. Opon, Kiril Castillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mabuso dead on arrival sa ospital si alias Marianito, 73 anyos na driver sa motorsiklo matapos aksidente nga makabunggo sa isa ka salakyan kag malapakan pa sang jeep sa barangay Rumbang, Pototan, Iloilo, Miyerkules ang hapon. Sunod sa Pototan Municipal Police Station, samtang nagapaliko, nakabunggo si alias Marianito sa pribado nga salakyan nga ginamaneho ni alias Lester, 68 anyos. Bunggo sa impact, nagtabog ang motorsiklo pati ang driver sa piyakalinya sang kalsada kag dalapakan sang di pampasahero nga jeep nga ginamaneho ni alias Stephen, 29 anyos kag residente sang Pototan. Nag-areglohanay na ang tanan ng involbado sa nagluntad nga aksidente. Ginbawian sang kabuhi ang 41 anyos nga rider nga si alias Ronald matapos magkabunggo ang ginamaneho sini nga motorsiklo sa isa ka SUV nga ginamaneho ni alias Leven, 47 anyos sa barangay Rumirang, Isabela. Sunod sa kapulisan, natabuan nga nag-U-turn ng SUV sa nabunggoan nini sa nagkapadulong nga motorsiklo. Bangod sa impact, nagtabog ang rider kag nakaagom sang patal nga pila sa ulo bangod wala sang suksok nga helmet. Nagareglohanay na ang driver sang SUV kag himata sang biktima. May ginatutukan ng persons of interest ng kapulisan sa nagtiro patay sa 24 anyos nga si Kurt Mickey Ricardo Baton sa barangay Dangkalan, Ilog sa tung Mayo 27, sunod sa Negros Occidental Police. Nangin basihan sa pagtumod sang persons of interest ang pahayag sa mga himata ni Kurt. Wala naging detalye sang NOCPO ang koneksyon sang persons of interest sa biktima. Samtang ginhilway na sa kustodiya sang kapulisan si Nicole Chris Hava, 24 anyos. Ang ulihin nga nakaupod sang biktima kagamo ang ginaligar na kaluwa sa pagpanglutang. Wala sa gihapon may establisar sang kapulisan kung may natabong abduction halin sa Kabangkalan City base sa pahayag ni Hava. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. 13 kabulutuan sa Iloilo ginpili para sa pilot run sa revised senior high school curriculum sa June 16. Pila ka senior high school graduates na pahayag nga nabudlayan sa pagpangita sang trabaho. Si Tess Ordales nakatuto. Kadungan sa pagsunod sa school year 2025 to 2026, ipatuman man ang strengthened senior high school curriculum sa basic education program. Sa Iloilo, 13 ka mga eskwelahan ang napilian para magpatuman sang pilot run sang programa kadungan sa pagbukas sang klase sa June 16. Sa revised senior high school curriculum, ginbuhinan ng track sa mangin simple ang pagtuon. Sa karon nga track sa mayara sang academic, technical, vocational and livelihood, arts and design kag sports. Apang sa strengthened curriculum, nakatutok na lang ini sa academic track kag technical professional track. Kung sa una 15 ang core subjects, subong 5 na lang. Sunod sa DepEd, ini ang nakalinya sa global practices, agud mahana sa mga estudyante sa pagsulod sa negosyo kung trabaho. Rename naton ang track na ini to highlight sang professionalism kag ma-elevate man ang perception sang publiko nga ang mga learners nato nga makuha sining track, no? Sa technical professional track are future ready. Sunod sa DepEd, pinaagi sa ginpawaskog nga senior high school curriculum, hindi lang sa higher education ginaprepara ng mga estudyante, kundi mapasiguro nga maginhanda ang learners kung magdesisyon nga magtrabaho. Ang kabudlay sa pagpangita sa trabaho sa existing senior high curriculum ang naeksperyensyahan sang isa ka graduate sini. Dapat may nag-apply sila pero
ang iban wala na ko kaya ang ginapangita dan may mga experience bla. Tapos ako dan ang 5-year nga course. Apang para sa isa ka Iloy, mangin mapuslano naman ang curriculum sa iya bata nga bangod wala sang inugasto wala nakapadayon sa kolehiyo. Sir, okay man kay kasi nakadugang na sa ila nga pag bala, maski hindi sila maka-eskwela college, may na tunan sila kahit papano. Ang isa ka restaurant sa Leganes bukas man sa pagbaton sa mga graduates ng senior high. May programa gani ini nga immersion para mas mapasanyog pa ang skill sa mga estudyante. Basta as long nga makita namon nga namila nga performance kag damo sila natun-an, pwede gid sila. Upot kay Cirilo Renduque, Tess or Dallas. 1 Western Visayas. Papusog gindeklara ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang June 6 bilang regular holiday sa bugusang pungsod sa pag-obserbar sang Idil Adha o Feast of Sacrifice. Ginhimong deklarasyon pinagi sa Proclamation 911 nga ginpirmahan sa Executive Secretary sa Mayo 21. Nakasaad diri ang pagrekomendar sa National Commission on Muslim Filipinos sa muadlaw bilang national holiday base sa 1446 Hijra Islamic Lunar Calendar. Ang Idil Adha among isa sa pinakadakong holiday sa Islamic tradisyon kaupod ang Eid al-Fitr kun sa diin ginadumdom ang pagkamasinulundon ni Abraham kaya ala matapos sinigin sakripisyo ang anak nga si Ismael. Mga kapuso, kaso nga rape with homicide gimpasaka na batok sa 4 ka mga suspect sa paghimulos kag pagpatay sa isa ka Slovak national nga turista sa Boracay. Si John Sala nakatuto. Ginpasakaan na sa kaso nga rape with homicide ang 4 ka lalaki. 3 mga nakaedad 28 anyos, ang isa naman ang 38 anyos. Ang mga ini ang ginatudlo sa likod sa paghimulos kag pagpatay kay Michaela Mikova, ang Slovak national nga nasapuan ng bangkay sa isang abandonado nga chapel sa Boracay sa Marso 12. Suno sa Aklan Provincial Police Office, kalabanan sa mga sospek ang mga nagatanyag sang tour packages sa isla sa Boracay. Ang mga sospek ang residente man mismo sa isla. Upod sila sir sa mga POI naton sir. Locals na sila tanan sir, ang 4 na sir. Wala pa madakpan sa mga kapulisan ang mga sospek apang ginapaidalom na sa surveillance kag monitoring. Pasalig man sa kapulisan nga inti makapalagyong mga sospek antes maserbi ang warrant of arrest. Ginahatag naton assurance sir sa public nga although regular filing siya sir, wala pa naton sila na arrest. Closely monitored na sila sir kay syempre ang fear din na sang iban sir kasi makaubra pa bala sila sang another crime. So, ginatagaan natin assurance sir ang public. Nakalabot naman sa pamilya ni Mikova ang impormasyon paagi sa konsulado sa Slovak Republic sa Pilipinas nga nagapakig-angot sa Aklan PPO. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, ginaselebrar subong June 5 ang World Environment Day kung saan mas ginapasanyog ang kampanya agod maabligan ang palibot pinaagi sa nagakaigo nga paghaboy sang basura kag pagtanom sang dugang nga mga kahoy. Sa Iloilo City kapin 500 ka native trees ang ginbululigan nga gintanom sa Iloilo Sunset Boulevard kag Diversion Road. Nagpakigbahin diri ang nagkalain-lain nga volunteer organizations LGU kag DENR. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.